Magandang araw mga kaibigan, mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng Christians, Christianity and Religions. Part 5 na po tayo. Christians, Christianity and Religions, Part 5. Sa ating pagpapatuloy, magkaroon tayo ng konting review. Dun sa Part 4, ang napag-usapan natin ay yung the councils for ecumenism. Okay? And then, dun tayo nahinto sa the Great Schism. Dito natin itutuloy yung ating lesson. Ito yung diagram na pinaliwanag ko last lesson natin. Yung kung nakikita nyo yung mga numbers na kulay blue, ba? Yung number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay? Napaliwanag ko na ito. Tapos, itong number 6 na Great Schism, hindi natin natapos. Okay? Dito natin itutuloy yung ating pag-uusapan. The Great Schism split the main faction of Christianity or Roman Christianity into two divisions, Roman Catholic and Eastern Orthodox. The resulting split divided the European Christian Church into two major branches, the Western Roman Catholic Church and the Eastern Orthodox Church. Okay? Itong picture sa ilalim, yung mapa. Okay? Dito yung Europe, tapos Asia, Middle East. Okay? So, makapansin mo rito, yung linyang kulay pula. Okay? Nahati yung Roman Catholic sa Eastern Orthodox Church. Okay? Yung Roman Catholic, mas malaki ng konti. Diba? Dun sa Eastern Orthodox Church. Okay? Ganyang kalakas ang Roman Catholics. Kasi, ito ay dating Roman Empire na naging World Empire. Ibalik tayo dito sa diagram. Okay? Bali dun sa Great Schism, nagkaroon ng split ang Roman Church. Okay? Yung Roman Church dyan, yung matabang gray line. Okay? Nahati sa dalawa. Yung isa kulay pula. Yun yung Catholic Church. Okay? And then, yung sa ilalim na dark blue. Yun yung Eastern Orthodox Church. Kung mapapansin nyo, mahilig sila sa sa mga council. 3 councils to, napaliwanag ko na ito sa Council of Ephesus, noong nagkaroon ng Council of Ephesus, merong hindi nagustuhan yung Assyrian Church. Umalis sila. Okay? Na-split lang ng konti. Okay? Tapos nagkaroon ng Council of Chalcedon. Merong hindi nagustuhan yung Oriental Orthodox Church, yung kulay violet. Umalis din sila. Okay? So, yung Great Schism, talagang halos nahati yung Christian Church. Pero tuloy pa rin yung kanilang council. Okay? Kumbaga, mapapansin nyo yung word na union. Okay? Doon sa pagitan ng red line at saka ng blue line. Okay? Ano pa rin yan yung bang nanghihikayat pa rin yung Roman Church na magkaroon ng meeting o council uli. Marami nang nangyaring council pa after ng Great Schism. So, naimbitahan uli ng Roman Church yung Assyrian Church, yung kulay dilaw na linya, at saka yung Oriental Orthodox, yung kulay violet na linya. Kung kaya nagkaroon niya ng broken lines, okay, na connected yung dilaw doon sa pula at saka yung violet na lines doon sa kulay pula din ng Catholic Church. Ano bang purpose nitong mga councils na ito? Itong nagkaroon ng union, okay? Kumbaga sa atin sa Pilipinas, di ba, palaging merong pistok, okay? Na dito naman ang Roman Church ay mahilig sila sa parang tinatawag na pistok. Okay? Sila yung palaging nag-iimbita doon sa mga umalis
na mga churches. Okay? So parang ang ganda ng dating na, sige mag-usap tayo, magkaroon tayo ng peace talk at nagkaroon sila ng mga agreement. Okay? So magandang tingnan sa panlabas na merong unity na nangyayari sa mga churches. So anong purpose ng union na ito? Okay? Ang purpose niyan para magkaroon ng unity ang mga religions. Okay? Sa pangunguna, syempre, ng Catholic Church. Secondly, para magkaroon ng access and control. So, alam nyo na ibig sabihin nun. Okay? Dito lang sa Pilipinas, kung naalala nyo, noong 1986, nagkaroon ng EDSA People Power, di ba? Na kung saan napatalsik ang presidente si Marcos, presidenteng Marcos, di ba? At napalitan ni Cory. Okay? Ang purpose kasi ng religiong ito ay na magkaroon sila, kung pwede, sa buong mundo, sa bawat bansa ay meron silang access and control. Okay? Dito sa Pilipinas, nung napatalsik na si Marcos, di ba, pumalit na si Cory. Okay? Pansin nyo, nung ano pa lang, nung nagkaroon ng snap election, si Cory bantay sarado yan ng Katoliko. Di ba? Andun siya dun sa may habang tuloy yung eleksyon noong 1986. Andun siya sa may simbahan ng Katoliko, doon sa Cebu. Okay? At palagi siya nagdadasal at bantay siya ng mga madre. Okay? So, merong picture dito, mapansin niya. Pakita ko yung mga pictures ng mga presidente ng Pilipinas. Pumili ako ng 4 Meron ditong 4 pictures. Many words. Okay? Di ba merong ganong game sa computer ba yun? Nasa cellphone. 4 picture, 1 word. Okay? Dito, si Cory, ayan, katabi niya si Cardinal Sin. Okay? Tapos si Fidel Ramos, katabi rin si Cardinal Sin. Nakahawak yung kamay niya doon sa ilong niya. Parang meron siyang naaamoy na di kaaya-aya. Tapos si Erap Estrada, yun, nagmamano yata dito kay Pope John Paul II. Si Ramos yung nakatayo katabi ni Pope John Paul. Tapos sa likod nila, yung merong kulay pulang parang nakaano sa bewang, yun yung si Cardinal Sin. And then, itong huli, sa bandang ibaba sa kanan ay si Gloria Macapagal Arroyo, na katabi ni Cardinal Sin. Dito ay lahat ito presidente ng Pilipinas, di ba? Sequence yata ito. Okay? Meron silang something in common, di ba? Lahat sila ay connected or malapit sa leader ng Katoliko. Okay? Anong purpose ng mga bagay na ito? Okay? Simple lang yan Access and control. Pero sa panahon natin ngayon, panahon ng pandemic pa, ang presidente natin ay si Rodrigo Roa Duterte, na malayo sa leader ng Katoliko. Diba? So mapansin mo na ang dami-daming projects ng gobyernong ito, ng kasalukuyang gobyerno, diba? Thousands nga yung mga pinapagawang mga tulay at marami pang iba. Diba? At siguro inalaw din ng Diyos na si Presidente Duterte ang maging leader natin sa panahon ng pandemic. Kasi alam ng Diyos na siya ay talagang totoong nagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Na nais niyang maiahon sa hirap ang mga Pilipino, lalo na sa panahon ngayon ng pandemic. Dito na tayo sa Reformation, 15th century, okay? Ang Reformation ay nangyari noong 1517
sa pagsisimula. It began when Martin Luther posted his 95 Theses on the door of the Castle Church in Wittenberg, Germany on October 31, 1517 to display his unhappiness with the church's sales of indulgences. And this eventually gave birth to Protestantism. It especially defied the teachings of the church on the nature of penance and efficacy of indulgences. Si Martin Luther ay isang pare, okay? Kaya siya kaya tinatawag siyang protestante, no? Kasi nagprotesta siya doon sa kanyang religion na kinaaniban niya. Okay? So, itong ginawa niya, nag-post siya ng thesis niya kasi nakapag-aral siya ng Bible. Sa panahon niya na ang Bible ay ipinagbabawal pati sa kanilang mga pare. Okay? Meron silang Latin Vulgate version of the Bible, no, na official na gamit ng mga Katoliko, ng Roman Church, diba? At ang ginawa nito ni Martin Luther, no, sa pag-aaral niya ng Bible, nakita niya yung mga maling katuruan. So, yan ang purpose nung kanyang thesis, na isiwalat niya yung kanyang hinaing na mga maling tradisyon na ginagawa nung inaaniban niyang religion. At saka isa pa, siya rin ay nag-translate ng Bible from Latin to to German, kasi German siya, kaya maraming German na naniwala sa kanya. Okay? Kaya doon nagsimula yung Reformation, ng pagbabago sa simbahan. Okay? Kaya makikita nyo dun sa diagram, balik tayo dun sa diagram. Dito sa diagram, di ba, may number na kulay blue na 1, 2, 3, 4, 5, 6, di ba? Great Schism, number 6. Katabi nung number 6, yun ang Reformation. Okay? Dito, nakaturo dito yung yung Reformation na nagkaroon ng mga splits. Okay? Andun na yung Anglicanism, Protestantism, Anabaptism, Restoration, at marami pang iba, no? Kulang pa ito. Dito nagsimula yung totoong kumbaga, kaya Reformation na totally na sila ay humiwalay doon sa Roman Church at sila ay nagtatag ng panibagong religion. Okay? Marami mga gumawa ng panibagong religion na nakaibang-kaiba doon sa Roman Church. Okay? Dito sa mga religion na ito, walang rebulto, walang penance, diba? Walang catechism, ganyan. So, talagang sinusunod nila yung kung ano yung nakasulat sa Bible, especially doon sa New Testament. Ang sumunod naman ay si John Calvin. Okay? Siya ay pinanganak noong July 10, 1509. Okay? Siya ay sumali sa Reformation, sa pagbabago noong 1536. Okay? At siya ay nag-publish ng kanyang aklat. Ang pangalan ay Institutes of the Christian Religion. Okay? Linguist din to si John Calvin, no? Marunong siya ng Hebrew, Latin, Greek. Okay? Kasama na rin yung Hebrew. Okay? So, marami siyang mga writings at ito yung nakilala siya sa kanyang sinulat na ito. Okay? So, parang si Rizal lang ang dating nito eh. Kung naalala nyo si Jose Rizal sa atin dito sa Pilipinas, si Rizal ay nagsulat ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo, di ba? Kung saan ang mga Pilipino ay naliwanagan sa katotohanan. So, ganun din yung sistema dito kay John Calvin. Na yung mismong sulat niya ay yung katuruan na nakasulat sa New Testament Church. Okay? At marami pang iba. Okay, itong diagram na ito,
Galing to dun sa unang pinapaliwanag kong diagram. Pinutol ko, tapos kinuha ko yung bandang dulo. Okay? Yung right side, yung may mga pangalan ng mga religions. Okay? Dito, naka-bracket yung mga religions na may pagkakapare-pareho. Okay? Ilang linya ba to? Yung guhit na na dilaw, violet, blue, red. Yan, okay? Except yung dotted red, no? Okay. Ito, ang pagkakapare-parehas nila o pagkakamukha nila, although may variation syempre, yung meron sila mga images. Compare dito sa Protestantism, Anabaptism, at saka Restorationism, at marami pang iba na hindi ko na nailagay dito, yung bandang itaas na yon, wala silang images. Okay? Kung meron man, hindi naman nila dinadasalan. Okay? Yung mga images ng mga Protestantism. Okay? Tsaka ng mga Baptist. Papaliwanag ko yung ibang nakasulat dito mga church. Okay? Mga churches. Beliefs. Okay? Yung Restorationism is the belief that Christianity has been or should be restored along the lines of what is known about the apostolic early church. Pentecostalism, wala to sa diagram. They believe that all Christians should seek a post-conversion religious experience called baptism with the Holy Spirit. Yung nakasulat sa Acts chapter 2 verse 4. They practice speaking of tongues. Some Pentecostal churches believe that the church started on the day of Pentecost. Okay? Anabaptism. Most Anabaptists were pacifists who oppose war and the use of coercive measures to maintain the social order. Okay? Mayroong pangalan dito, okay? Etong si Huldrych Zwingli. Okay? Siya ay pinanganak noong January 1, 1484. Okay? Doon sa Wild House in the Toggenburg, okay? Sa Switzerland. Okay? Isa sa mga founder dito sa panahon niya, okay? Noong 1531. Hindi pala. Walang sinabi, pero pinanganak siya 1484. Okay? He founded the Swiss Reformed Church. Naging Swiss Reformed Church na. Okay? Church of England. Itong Church of England, okay, 16th century na ito pero 1509 to 47, okay? Kaya ito humiwalay, dati ito sa Katoliko, kasi during the reign of Henry VIII, noong 1509 to 47, when Pope Clement VII refused to approve the annulment of Henry's marriage to Catherine of Aragon. Okay? The English Parliament, at Henry's insistence, passed a series of acts that separated the English Church from the Roman hierarchy, and in 1534 made the English monarch the head of English Church. Okay, humiwalay sila doon sa Pope kasi ayaw payagan yung kanyang annulment o yung kanyang divorce doon sa asawa niya. Kasi nga bawal daw, sabi ng Papa, edi nagsulo ang England. Okay? Methodist, okay, came out of Anglican Church. Okay? Siyempre, mapansin mo kasi na ikaw ba naman, meron kang Bible, King James Version ang gamit nila. Kasi sa panahon ni King James, 16th century, di ba? 1611, nagkaroon sila ng King James Version of the Bible. No? So, nakakapagbasa sila ng sarili ng Bible, may malaya sila. No? May sarili silang Bible version, English version. Yan din yung ginagamit ko. Okay? So, itong mga Methodist, nagbabasa sila ng Bible. Siyempre, katagalan napapansin na, mukhang maraming mali sa church nila. Kasi may mga images. So, yon, may mga ibang tao na nagtayo ng sarili nila. Methodist ang grupo nila. Okay? At yan ay sa pamumuno ni John Wesley noong 18th century. So, marami pang mga nag-split.
ng mga simbahan. Hanggang dito na lang po muna mga kaibigan, mga kapatid. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon.